Ang pelikula ay nagsisimula sa pagpapakilala ng ID7 o Red Eye virus na mabilis na kumakalat sa buong mundo. Ang virus na ito ay hindi pumapatay ng host, ngunit inaatake ang neural pathways na nagiging sanhi upang isagawa nila ang kanilang pinakamadilim na pagnanasa. Tulad ng pagpatay, isa sa mga unang carrier ng Red Eye ay si Neville Reed, na siyang unang nakilalang pumatay habang nahawaan ng virus. Gayunpaman, napawalang sala siya ng kanyang mga abogado sa korte. Pinatunayan nilang hindi siya responsable sa kanyang mga aksyon habang nasa ilalim ng impluwensya ng ID7. Sunod, ipinakilala ang ating pangunahing tauhan, si Derek Chu, isang abogado sa kumpanyang TSC. Nagsimula siyang bilang isang simpleng empleyado at nagtrabaho ng husto upang maabot ang tagumpay na hindi pa nararanasan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya nabigyan ng sapat na pagkilala hanggang sa natuklasan niya ang isang butas sa kaso ni Neville at matagumpay niyang napatunayan ang kanyang kawalang sala sa kasong pagpatay. Ang tagumpay na ito ang nagresulta sa isang malaking promosyon at pagkuha ng isang opisina sa sulok ng gusali. Ngunit habang patuloy niyang inaakyat ang corporate ladder, unti-unti niyang naiwala ang kanyang mga panloob na pagpapahalaga. Isang umaga, dumating si Derek sa kanyang opisina at nakipagpulong sa isang kliyente na nagngangalang Melanie, na nahaharap sa pagpapalayas dahil sa mga hindi nabayarang renta. Nakiusap si Melanie para sa karagdagang 2 buwan. Ngunit sinabi ni Derek na wala siyang kapangyarihang gumawa ng desisyon, dahil ang bangko lamang ang kliyente ng kanilang kumpanya. Dagdag pa niya, ang desisyong ito ay ginawa ni Irene Smith, isa sa mga partner ng TSC, na hindi niya kayang kontrahin. Pinakiusapan ni Derek ang babae na umalis. Ngunit tumanggi itong umalis nang hindi nakikita si Irene. Dahil wala nang magawa, tumawag siya ng security, na puwersahang nagpalabas kay Melanie. Pagkatapos, uminom si Derek ng tubig nang hindi alam na may halong ID7 virus ang iniinom niya. Maya-maya, dumating ang receptionist at sinabi sa kanya na mananagot siya sa isang pagkakamali na may kinalaman sa isang mahalagang kliyente, ang Vandercorp. Nabigla si Derek dahil hindi siya kailanman humawak ng anumang kaso para sa Vandercorp. Samantala, nagsimula ng kumalat ang virus sa opisina at unti-unting nagkakaroon ng pulang mata ang mga tao. Sa sumunod na eksena, pumunta si Derek sa itaas na palapag at hinarap ang kanyang superior na si Kara Powell. Tinanong niya ang tungkol sa sitwasyon ng Vandercorp at kung bakit siya ang sinisisi para sa bagay na hindi niya ginawa. Ngunit ipinakita ni Kara ang ebidensyang ang kaso ay inatas sa kanya, at naging malinaw na sinadya siyang iframe ni Kara sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Lumalabas na nagkamali si Kara sa isang malaking kaso at ginagamit ngayon si Derek bilang scapegoat. Inalok ni Kara si Derek na akuin ang responsibilidad kapalit ng malaking halaga ng pera. Ngunit tinanggihan ito ni Derek at iginiit na kailangan nilang iulat ang sitwasyon sa kanilang boss. Pareho silang nagdesisyong pumunta sa penthouse ng direktor upang ipaliwanag ang kanilang panig. Sa elevator, ginamit ni Kara ang kanyang keycard upang ma-access ang itaas na palapag dahil siya lamang ang may pahintulot na pumasok sa lugar na yun. Pagdating nila, sinabi ni Derek sa CEO, si John Towers, na peke ang ilang dokumentong ginawa ni Kara at siya ang sinisisi sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ngunit, tila walang pakialam ang boss at sinabihan siyang umalis, dahil kailangan nitong kausapin si Kara ng mag-isa. Sa narinig na ito, nawalan ng pag-asa si Derek ngunit wala siyang magawa kundi umalis. Dumaan siya sa opisina ng kanyang kaibigang si Ewan at nagsimulang magreklamo tungkol kay Kara. Nagalit si Ewan dahil direkta siyang pumunta sa CEO nang walang tamang plano. Pinayuhan niya si Derek na tawagan si Kara at subukang makipagkasundo. Ngunit sinabi ni Derek na inalok na siya ni Kara ng kasunduan, na tinanggihan niya. Sa puntong ito, dumating si Kara at ipinaalam kay Derek na siya ay tinanggal na sa trabaho. Sinabi nitong maaari na niyang kunin ang kanyang gamit at umalis. Labis na nagulat si Derek at sinabing dadalhin niya ang kaso sa Board of Directors. Ngunit tinawanan lamang siya ni Kara habang pinapakita ang kanyang pulang mga mata. Samantala, dumalo si John Towers sa isang pulong kasama ang kanyang 9 na kasosyo at iminungkahi na tanggalin si Derek dahil sa kanyang pagkakamali sa kaso ng Vandercorp. Ang lahat ng kasosyo ay nagkakaisang bumoto pabor dito, kaya't inatasan ng head ng Human Resources na si Lester McGill upang asikasuhin ito. Dumating si Lester sa opisina ni Derek at hiniling na pumirma siya sa ilang dokumento upang matanggap ang kanyang separation pay. Habang binabasa ni Derek ang mga dokumento, napansin niya ang isang pahayag kung saan inaamin niyang siya ang may buong responsibilidad sa pagkakamali. Napagtanto niya na ang pagpirma dito ay magreresulta sa kanyang pagkatanggal sa propesyon at mawawala ang pagkakataon niyang magtrabaho sa mga kilalang kumpanya. Sa sobrang desperasyon, nakiusap siya kay Lester na tulungan siya. Alam niyang may impluwensya ito sa board. Ngunit tumanggi si Lester at sinabing wala siyang kinalaman dito. Matigas na tinanggihan ni Derek ang pagpirma, kaya't isang gwardiya ang dumating upang palayasin siya sa gusali. Sa sandaling yun, dumating ang isang SWAT team sa labas at ini-quarantine ang buong gusali. Nangangahulugan ito na hindi maaaring umalis si Derek, pati na rin ang iba pa. Ang pinuno ng SWAT ay nag-video call sa opisina ni John upang ipaalam na may natukoy na ID7 virus sa gusali. Dahil dito,
Isang antidote ang pinalabas sa ventilation system ng gusali na magtatanggal ng lahat ng bakas ng virus sa loob ng 8 oras. Ipinahayag din na walang sinuman ang pinahihintulutang umalis at opisyal nang nakakwarantin ang gusali. Pinaalalahanan ng lahat na manatiling kalmado, dahil ang mga nahawaan ay magpapakita ng marahas na pag-uugali at matitinding pagbabago ng mood. Samantala, sa loob ng gusali, nagsimulang magpakita ng agresibong ugali ang mga empleyado at random na umatake sa isa't isa. Nagdesisyon si Derek na samantalahin ang sitwasyon at magtungo sa penthouse upang makipag-usap sa board of directors. Ngunit sa pagpasok niya sa elevator, hinayla siya palabas ng mga security officer. Ang pinuno ng seguridad na si Colton ay nagsimulang bugbugin siya. Lumalabas na pinadala ni John ang mga security dahil pinaghihinalaan niyang papatayin siya ni Derek. Sinubukan ni Derek na ipaliwanag na nais lamang niyang magmakaawa para sa kanyang trabaho. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Colton. Sa puntong ito, sumugod si Ewan upang tulungan si Derek. Ngunit itinulak siya ni Colton sa isang dingding at natusok ang ulo niya sa isang pako, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Labis na nasaktan si Derek sa nangyari. Ngunit bago siya makagawa ng anuman, pinatulog siya ni Colton gamit ang brass knuckles. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Derek sa isang imbakan at napansin niyang naroon din si Melanie. Bigla siyang sinampal ni Melanie, at sinagot naman ito ni Derek ng sariling suntok. Matapos ang isang maikling sagupaan, biglang iminungkahi ni Derek na magtulungan sila at magtungo sa penthouse. Sinabi niyang naroon si Irene Smith, ang babaeng nagpaalis kay Melanie. Sa una, ayaw magtiwala ni Melanie. Ngunit matapos mag-isip ng mabuti, nagdesisyon siyang subukan ang pagkakataon. Sunod, nagsimulang kumilos si Derek at gumawa ng pansamantalang telepono gamit ang lubid, isang tabla, at isang lumang telepono. Kinausap niya ang direktor ng Vanda Corp at isinama rin si John sa conference call. Habang nag-uusap, ibinunyag ni Derek ang katotohanan kung paano maling hinawakan ng kanyang kumpanya ang kaso ng Vanda Corp, na nagresulta sa pagkawala ng milyon-milyong dolyar ng kliyente. Inilarawan din niya kung paano tumanggi ang kanyang mga nakatataas na tanggapin ang responsibilidad at ginamit siya bilang scapegoat upang pagtakpan ang kanilang mga pagkakamali. Sa narinig na ito, nagalit ang direktor ng Vanda Corp at agad na tinapos ang kanilang kontrata sa TSC. Sa gitna ng video call, pinunit niya ang kontrata bago tuluyang ibinaba ang tawag. Labis itong ikinagalit ni John, kaya't agad niyang inutusan ng isang grupo ng mga security officer na patayin si Derek. Ngunit inaasahan na ito ni Derek. Pagdating ng mga gwardiya sa imbakan, inabala sila ni Melanie habang pinatulog naman sila ni Derek. Ang dalawa ay kumuha ng mga gamit bilang pansamantalang armas at sinimulan ang kanilang paglalakbay pataas. Ipinaliwanag ni Derek kay Melanie na kailangan nilang makakuha ng espesyal na keycard upang makarating sa penthouse. Dahil hindi nagbibigay ng mga code ang elevator operator, ang plano nila ay kunin muna ang keycard ni Lester upang makarating sa palapag ni Kara. Pagkatapos, kailangang makuha ang keycard ni Kara upang tuluyang ma-access ang penthouse. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa ika-6 na palapag, kung saan sinubukan ni Melanie na barilin si Lester gamit ang nail gun. Naiwasan ito ni Lester at agad siyang nagkulong sa kanyang opisina. Ngunit galit na sinipa ni Derek ang pinto. Pinilit nilang hingin ang keycard ni Lester, at tila sumang-ayon ito. Ngunit bigla niyang nilabas ang gunting mula sa kanyang bulsa at sinaksak si Derek sa kamay. Pagkatapos, inatake niya si Melanie at sinubukang patayin ito. Halos magtagumpay na si Lester. Ngunit sa huling sandali, nahawakan ni Melanie ang isang circular saw at ginamit ito upang punitin ang katawan ni Lester. Bago umakyat, nagpadala si Derek ng video kay John na nagpapakita ng bangkay ni Lester at binalaan siyang siya ang susunod. Dahil dito, natakot ang boss at agad na tinawagan si Kara upang ipaalam na paparating na si Derek sa kanyang opisina. Sinabi niyang sirain ni Kara ang kanyang keycard upang hindi makarating si Derek sa penthouse. Sa una, tumanggi si Kara dahil ito ang kanyang alas. Ngunit nang alukin siya ni John ng posisyon bilang partner, agad siyang pumayag. Gayunpaman, matapos ang tawag, nagduda siya sa kanyang desisyon. Ibinigay niya ang keycard sa kanyang assistant na si Meg at inutusan itong itago ito sa lugar na hindi niya sasabihin kahit kanino. Samantala, nagpadala si John ng mensahe sa lahat ng empleyado at nag-alok ng $450,000 sa sinumang makakapatay kay Derek. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa palapag ni Kara, kung saan naghanda na ito ng isang grupo ng mga empleyado upang protektahan siya. Tumakas sina Kara at Meg habang nilabanan nina Derek at Melanie ang mga empleyado. Matapos ang matagal at madugong laban, nagtagumpay ang dalawa at natalo ang lahat ng mga empleyado. Pumasok sila sa opisina ni Kara at hiningi ang keycard. Ngunit tumanggi itong ibigay sa simula. Nang lumapit si Derek upang patayin siya, napilitan siyang sumunod. Tinawag ni Kara si Meg at inutusan itong ibalik ang keycard. Pumayag si Meg ngunit ipinakita ang isang nasunog na piraso ng plastik, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Meg na matagal nang pinaghihinalaan ng mga nasa itaas na ipagkakanulo sila ni Kara, kaya't inalok nila siya ng promosyon kapalit ng pagsira sa keycard. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Kara at Meg, na nauwi sa pagpatay ni Meg kay Kara gamit ang isang pares ng gunting. Ngayon nawala na si Kara at ang kanyang keycard. Lumapit ang dalawa sa itgay na si Ray at humiling ng tulong sa pag-hack sa computer ni Irene Smith.
Masiglang pumayag si Ray at nagpadala ng virus sa matandang babae. Agad na na-download ni Irene ang virus nang walang pagdududa, na nagresulta sa pagkawala ng lahat ng datos sa kanyang computer. Ngunit bago ito tuluyang mabura, nagawa ni Ray na gumawa ng backup. Pagkatapos nito, tinawagan ni Irene si Ray. Ngunit si Derek ang sumagot at inihayag na nahack ang kanyang computer. Hiniling niya kay Irene na bumaba upang ibigay ang kanyang keycard kung nais nitong mabawi ang datos. Nag-aalalang lumapit si Irene kay John at sinabing bababa siya. Tutol si John. Ngunit tiniyak ni Irene na may plano siya. Di nagtagal, nagkita sina Irene at ang dalawa sa isang conference room. Sinubukan ni Irene hanapin ang nakatagong baril sa ilalim ng mesa. Ngunit nalaman niyang nakuha na ito ni Derek. Ibinigay ni Irene ang kanyang keycard kapalit ng kopya ng kanyang hard drive. Ngunit iginiit ni Melanie na pirmahan din ni Irene ang kasunduan sa kanyang mortgage. Tumawa si Irene at sinabing kahit pirmahan niya ito ngayon, maaari niyang gamitin ang dahilan na nasa ilalim siya ng impluwensya ng virus upang ipawalang bisa ito. Sa narinig, nagalit si Melanie at winasak ang laptop na naglalaman ng datos ni Irene. Sinabi niya kay Derek na umalis at siya na ang bahala kay Irene. Habang paalis si Derek, inatake siya ni Colton, na naghihintay sa labas ng pintuan. Samantala, sa loob ng kwarto, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni Melanie at Irene. Sa huli, nanalo si Melanie at halos patayin si Irene. Ngunit sinabi nitong walang silbi ang keycard nang walang access code. Samantala, sa labas, gumamit si Colton ng pepper spray laban kay Derek. Ngunit sinalo ito ng abogado sa kanyang bibig at ibinuga pabalik sa mukha ni Colton. Dahilan upang ito'y umatras sa sakit. Matapos ito, hiningi ni Derek ang access code kay Irene. Ngunit sinabi nitong ibibigay lang niya ito kapalit ng pagbibigay ni Derek kay Melanie. Gusto niyang maghiganti kay Melanie dahil sa pagkasira ng kanyang datos. Sa natitirang 25 minuto ng quarantine, napilitan si Derek na ipagkanulo ang kanyang kaibigan. Bigla niyang sinuntok si Melanie at itinali sa isang upuan. Tinawag siya nitong traidor at sinumpa. Ngunit hinalikan lang siya ni Derek bago umalis. Sa elevator, kasama si Irene, ipinasok niya ang access code para sa penthouse. Ngunit bago sumara ang pintuan, ipinakita ni Derek ang ilang tornilyo mula sa upuan na ginamit niyang atali si Melanie. Lumabas na niluwagan niya ang mga ito bago siya umalis. Sa tulong nito, madali siyang nakawala at pinatay si Irene gamit ang martilyo habang natatawang nakikinig si Derek. Pagdating sa penthouse, sinalubong si Derek ng board na may champagne at palakpakan. Pinuri nila ang kanyang mga ginawa, at inalok siya ni John ng posisyon bilang partner, na higit pa sa kanyang pangarap. Ngunit tinanggihan ito ni Derek, dahilan upang magkaroon ng matinding laban sa pagitan nila. Matapos ang matagal at brutal na sagupaan, tinanong ni Derek ang mga board members kung nais nilang patayin niya si John, at nagkaisa silang bumoto pabor dito. Hinulag niya si John mula sa rehas hanggang mamatay ito, kasabay ng pagtatapos ng quarantine. Matapos ang kaguluhan, hinarap ni Derek ang 8 board members at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Inalok nila siya ng posisyon bilang bagong CEO, na agad niyang tinanggap. Bilang kanyang unang hakbang, pinahaba niya ang loan ni Melanie. Pagkatapos, agad niyang inihayag sa board na magbibitiw siya. Sa huling eksena, makalipas ang ilang araw, inihayag ng CDC na nakabuo na sila ng bakuna matapos ang nangyari sa TSC. Makikita si Derek at Melanie na masayang nagngingitian habang nagpipinta sa isang art class, na nagpapahiwatig na sila ay magkasama na ngayon.